Sir Benjo, Hmm. ano pong update doon sa nangyaring dialogue tungkol sa medical allowance? Yung kahapon, yun ba tinatanong mo? Sige. Since tinatanong mo yan at baka yan din ang tinatanong ng mga kapatid natin dito sa iba't ibang bahagi ng bansa, di ba? Kahapon po nagkaroon tayo ng pakikipag-usap sa representante ni Kalihim Sani Angara and of course yan ay si Undersecretary Willie Cabral, dahil siya yung USEC for Human Resources and Organizational Development. Marami tayong pinag-usapan, kung di ako nagkakamali, 10 mga usapin ang pinag-usapan natin, pero iisa-isahin ko po yan sa mga susunod po na videos. Ngayon, ang tatalakay lamang natin na maiksi ay itong tungkol sa medical allowance, di ba? Malinaw po yung posisyon ng TDC. Ito rin po ay aksentimiento ng mga teacher natin sa buong kapuluan, doon sa nakikita natin ng mga komento ng ating mga kapatid na guro sa buong Pilipinas. Makikita natin sa lahat ng groups, lalong-lalo na diyan sa DepEd Tambayan. Makikita natin na ang sentimiento ng mga guro, sana itong 7,000 na medical allowance ay ibigay ng cash. At least ngayon, kahit ngayon lamang na taon. Yan din po ang posisyon ng TDC. Bakit? Ano yung mga dahilan natin? Unang-una, first time ito na ibibigay on a national level, nabibigyan tayo ng 7,000. First time. Tayong mga guro ay taon-taon tayo ay mandated na mag-undergo ng medical examination. Supposedly, this is the first time. Sayang naman, hindi natin makukuha. Hindi natin may enjoy ngayon. Pangalawa, yung 7,000 pesos para sa isang HMO ay napakaliit. And that's the reason, perhaps kung bakit hanggang ngayon ay wala tayong nakukuha na HMO na pumapayag. Ano kaya ang coverage nito? Baka naman napakaliit ng coverage nito. 'Di ba? O kung hindi man, baka magkaroon tayo ng mga fly-by-night HMO, 'di ba? Nasasagot doon sa sapat lamang para sa 7,000. Sumunod, mga teacher na rin po tayo na meron ng mga HMO. Maaring sila ay extension ng kanilang mga kapamilya o maaring kumuha na sila, 'di ba, ng kanilang mga HMO. Well, umasa rin tayo doon sa sinabi ni Secretary Angara, tandang-tanda ko, May 19, na willing makipag-usap ang DepEd dito o para dito, kung ito man ay ibibigay ng cash o HMO. Wala namang paliwanag, wala namang kondisyon yung sinasabing cash. Diba? So, ang understanding natin ay bukas sa Secretary Angara na ibigay ito ng 7,000 sa ating mga guro. Para nang sa gayon ay magamit natin ito doon sa mga urgent medical needs natin. Diba? At syempre, parang i-reimburse din nila yung ginamit natin doon sa medical examination. Meron tayong isang kapatid na nagsabi na umabot ng 3,500 yung kanyang medical examination. Pero anong sagot ng DepEd? Well, ganun pa rin. Ang sabi ng DepEd, ang default talaga ay HMO talaga ito. Bakit? Sapagkat nakatali ang kamay ng DepEd doon sa Executive Order number 64 ng ating Pangulo, kung saan sinasabi na HMO type. Ganun din sa Budget Circular number 6 ng DBM, kung saan sinasabi HMO rin at hindi cash. Pero may mga pagkakataon na pwede itong maging cash. Ano po yung mga pagkakataon niyan? Una, pag ang iyong lokalidad ay declared na GIDA, yung geographically isolated and disadvantaged area. Pangalawa, kung hindi available ang HMO sa iyong lokalidad. Pangatlo, pag nag-apply ka ng HMO tapos na-deny, yan po yung mga conditions. Of course, cash din kapag may existing ka ng HMO. Bibigay sa'yo yung cash na 7,000 regardless of the amount of your HMO. O mas mataas ito kung 8,000 yan o 20,000 o 30,000, 7,000 lang ibibigay sa'yo. Kung makakuha ka naman ng 5,000 lang or 6,000, which is very unlikely, ikaw naman ay hindi naman hihingiin yung sobra. Medyo mahaba, mahaba yung discussion, at nagkaroon po ng paliwanagan kami bilang mga representante ng TDC at yung tanggapan ni Jose Cabral at ang kanyang mga staff. Ngayon, anong sagot natin doon? Ang sabi natin, baka may isang bagay na hindi pa ginawa o hindi pa sinubukan ng DepEd, At yan ay yung i-apela sa DBM, kung papayagan ba ng DBM na ito ay gawing cash. Or kung hindi man, i-apela sa presidente ng Pilipinas. After all, ang secretary ay
alter ego ng presidente. Kung pumayag ang DBM o Malacanang, di mabuti. Dalawang bagay, mas mararamdaman ng mga guro yung malasakit ng Department of Education o ng Malacanang mismo kasi matutugunan yung kanyang urgent medical needs. Pangalawa, mapatutunayan ng DepEd na siya ay nakikinig doon sa sentimiento, doon sa damdamin, doon sa rason ng kanyang mga empleyado, lalong-lalo na ng kanyang mga guro. Kaya nga tayo sa TDC, ang pasya natin dyan, i-apela natin sa Malacanang. Pero ang sabi po, ang pinagkayarian po natin, ang pinagkatapusan po natin, ito ay tatalakayin doon sa meeting ng DepEd. Kung di ako nagkakamali, ngayong araw po din yan. Ang sabi po ni Jose Cabral, ito ay i-relay niya, ipapaalam niya kay Secretary Angara at hintayin natin yung tugon ni Secretary Angara. Siguro, ngayon na mismong araw po na ito, para malaman po natin kung ano rin yung mga susunod na hakbang na gagawin po natin. So, yun lamang po muna mga kapatid. Maraming salamat. Mabuhay tayo lahat. Meron pa po tayong mga susunod na mga videos para doon sa ilan pang mga usapin na kasama sa pinag-usapan kahapon. Again, this is Benjo Basas of the Teachers Dignity Coalition. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat doon po sa mga nakiisa kahapon. Maraming salamat doon po sa mga nagpadala ng mensahe, sa mga sumagot doon po sa ating mga hinihingi na ng mga concerns. Thank you at mabuhay po tayong lahat mula sa amin sa TDC. Thank you.